Hi everyone, good morning. Welcome to Jello Adventure. So, sa episode natin ngayon, pakilala ako. Ako si Jello. Welcome sa aking bagong YouTube channel. So, explain ko lang kung ano yung mga maaasahan natin dito sa aking YouTube channel, no? So, Jello Adventure. So, basically, mag-aano tayo, car camping, punta tayo sa mga bundok, waterfalls, trekking, road trip. Punta rin tayo dun sa mga masasarap na kainan. Magre-review rin siguro tayo. At syempre, from time to time, mag-aano din ako, magkakaroon din ako ng content about car maintenance kasi syempre, yung mga sasakyan natin, kasama rin natin sa adventure natin yan. So, disclaimer lang, no? Hindi naman ako mekaniko, wala naman akong PhD about mechanics, or wala akong formal studies about sa pagmay-mekaniko. So, lahat ng ang aking knowledge is dahil sa siguro sa years of experience ng pag-aari ng sasakyan, lalo na yung mga luma. Kasi ever since naman, puro second hand naman mga sasakyan na nabibili ko. So, syempre, aasahan natin na may problema. At dati, madalas din ako pumupunta sa mga mekaniko. Natututo ako. Pinapanood ko sila paano sila magtrabaho, gumawa. And syempre, nagiging familiar ka na rin sa mga basics, kahit hindi rin basic, sa mga makina, under chassis. So, yeah. Samahan niyo ako sa aking adventure. So, ngayon, pakilala ko lang sa inyo yung mga sasakyan na gagamitin natin sa aking adventure o sa ating adventure. So, bali dalawa lang naman sila. Dalawang lumang sasakyan. Wait lang ha. So, ito yung aking 1987 na Dodge Raider. So, ito ay imported from US, from California. Nabili ko siya second hand 5 years ago. So, dating naka 3 liter na gasoline engine to. Pero since siguro mahirap na maintenance ng 3 liter engine, siguro parts wise din mahirap na rin maghanap. So, napalitan na rin siya ng diesel na makina, which is yung 4D56. Pakita ko lang sa inyo. Yan. 4D56. So, naka aluminum radiator na rin. At pasensya na at medyo madumi lang ang makina kasi galing din ako sa previous camping sa Camp Boa. Dodge Raider. Naka aluminum bumper, fog lamps, 15 inches SSR rims, 31 11.5 10.5 tires. Naka owning, roof rack Aiba Works, naka ladder, so yan, maganda, malinis ang loob. Naka Bluetooth stereo, Pioneer Bluetooth stereo. Tapos naka Adventure Kings na na front seat cover. May punit na pala. Sa likod, so ayan, punong-puno ng gamit. Mga camping gears ko.
mga tools. So napo-fold yung ano niya, yung upuan sa likod. So basically, ito yung ginamit ko nung huling camping with my 2 kids. So masasabi ko medyo masikip na kami rito kasi lumalaki na yung mga bata. So most probably itong Raider ko or Pajero gagamitin ko na lang pagka yung mga solo camping or kami dalawang mag-asawa. So ito, meron pa akong isa pickup naman. So this is a 1999 Mitsubishi Strada 4x4. 4x4 din pala tong ano, Pajero. So ito rin 4x4. Naka 15-inch rims with 32 tires. For the 56 engine, same lang ng engine sa aking Pajero. And sa ngayon basic pa lang siya, no? Pero plano ko siyang ayusin. Siguro lagyan natin ng utility rack, tapos rooftop tent. Pero tsaka rin yun, medyo magastos yun eh. Ipon-ipon pa tayo kaunti. So basically, ito yung dalawang sasakyan na gagamitin natin from time to time. Minsan itong si Pajero, minsan ito namang si Strada. So ngayon, actually more than a week ko na itong nakatenga rito. Kaya naka-cover kasi para matakbad, para hindi maalikabukan. So kaya siya nakatenga kasi medyo maingay na yung pangilalim niya. So nakita ko nga na na durog na pala yung leaf spring bushing sa likod. So ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung sa sa passenger side. Yan, titignan nyo, durog na. Wala na yung mga durog na siya, wala na yung mga parang yung goma dun sa gilid. So ang sound niya pagka yung sira na siya is pag kunyari may mga cornering, may mga sharp curve, may marinig kang tok tok. So sa umpisa akala ko sa harapan So akala ko yung mga ball joint. Kasi minsan yung sound minsan akala mo sa harapan pero sa likod pala. So upon inspection ko, nakita ko ito pa lang sa sa rear ang durog. So actually itong sa driver side, binaklas ko na yan last week Actually tinanggal ko yung leaf spring. Yan. Kasi gusto kong makita kung kung pati yung yung sa harapan, hindi yung bushing dito sa harapan. Yan. Ay palitin na rin o ayos pa. So upon inspection, nakita ko maayos pa. Siguro parang nasa mga 80% pa siya. So hindi pa kailangan palitan. So ayun, hindi ko na naipakita sa inyo paano ko binaklas yan. Pero syempre, meron naman paraan na para hindi mo na kailangan baklasin yung leaf spring. Kumbaga magja-jack ka lang dito tapos bababa na to. So, pwede mo nang makita o tanggalin yung bushing. Pero since na first time ko lang magtatanggal ng leaf spring, tinanggal ko na lang para at least experience wise naranasan ko, 'di ba? So yun, tanggal ko na yung bushing dito sa likod. So yun, mamaya pakita ko sa inyo yung mga parts na binili ko. So by the way pala ang plano ko pala rito papalitan ko rin pala ng mas mahabang hanger or yung tinatawag nilang shackles. Ito yung bakal na yan, yung bakal na yan, papalitan ko yan ng mas mahaba. Tingnan natin kung tataas ba yung height ng likod natin, kung may pagbabago o wala. So para malaman natin kung may pagbabago mamaya, pag natapos ko
Susukatin ko muna tong nasa passenger side. Ito, susukatin ko yan. Kasi ito, hindi ko pa naman napapalitan ng bago eh. Nakakabit pa yung luma. Yan. So, uunahin ko munang gawin yung sa driver side, sa kabila. So, pag nakabit ko na yung medyo mas mahabang hanger or yung tawag ito, yung shackles, sukatan din natin para ma-compare natin kung may pinagbago pa siya sa height, di ba? Kasi mas maganda na rin na kahit paano ma-adjust ko ng height ng mas mataas. At least kung magkakabit man ako ng accessories dito sa bed, mas malalagyan ng rooftop tent. Siyempre additional weight yun. Baka medyo bumaba yung yung puwetan ng pickup natin. So at least makakompensate na siya dahil kahit paano nadagdagan siguro. Hopefully at least mga 1 inch or best mas maganda kung 2 inches. Tignan na natin mamaya pag natapos ko. So ito yung yung shackles na nabili ko sa Shopee. So kung titignan nyo, compared, ito yung stock, yung nakakabit nun sa pickup. Kasi ito yung green, ito yung nabili ko sa Shopee. Galing Thailand. So compare lang natin, no. So kung titignan natin, mas mahaba siya ng mga, sorry hindi makita. Pero siya, mas mahaba ng 2 inches compared dun sa stock na hanger. So material wise, pabigat siya. At kung tutuusin, hindi parang mas makapal yung pagkabakal niya compared dun sa stock. Makapal siya. Yan. So, yan. Tingnan natin. Hopefully, mas tumaas yung tindig ng likod ng pickup natin. So, ito. Bumili rin ako ng ng bushing. Ito, Lazada naman. So, ito goma. Jag brand. So bumili ako ng bushing na may mahaba at may maiksi. Kasi kung titignan nyo yung hanger o yung shackles, meron siyang mahabang part, tapos meron din siya yung maiksing part. So siguro dito sa mahabang part, pwede yun natin gamitin yung dalawang mahabang bushing. Yan. Sakto lang. Tapos pagdating dito sa ibaba, pwede siguro yung maiksi. Pero feeling ko baka magbawas pa tayo ng kaunti rito sa baba. Magbabawas tayo rito. Puputulin natin para mag-fit siya. So ayan. Mukhang match naman, mukhang papasok siya dun sa ating pickup. Parehas naman yung halos parehas, o parang parehas naman yung kapal nung papasukan nung bushing natin. So ito pala na fit ko na kanina dun sa molya natin. Pasok naman siya. So parang kung di ako nagkakamali, itong bushing na ito applicable din naman din to sa mga sa ibang Mitsubishi na pickup, like yung yan sa Pajero ko pwede rin. Siguro pwede rin sa Adventure. Isa lang naman ata sukat niyan pero double check niyo lang din dun sa mga bibilan niyo ng pyesa. So yung pala kaya din pala ako yung nakakabit pala na bushing na yung nadurog. Binili ko lang din sa sa Lazada, yung kulay dilaw. So mahinang klase pala yun.
So hindi ko mare-recommend na yun ang bilhin nyo kasi parang ilang buwan lang, at most parang 5 months durog na agad. So ano, mamaya pag binaklas ko yun doon sa may ano, sa may passenger side na ano, na hanger, makikita nyo yung ano, yung napulbos na ano, na dilaw na bushing. Parang plastic ata yun eh. So feeling ko hindi maganda yung plastic, mas maganda pa rin yung mga goma. Actually the best nga talaga if yung ano, yung mga goma na ano, yung galing sa traktor. Kasi yung dun sa Pajero ko, yung goma na parang sa traktor na nakakabit dun eh, up to now buhay na buhay pa rin eh. Yun sana gusto ko, kaso wala eh, parang tamad na muna ako maghanap. So try natin muna tong goma na galing ano, sa Jag brand, and review na, hindi ma-review, tingnan natin kung tatagal o hindi. So ito ano, sukatin na natin yung ano, yung distansya nito. So ito, pakita ko sa inyo, stock hanger, stock shackles, yan, nakakabit. So ang sukat natin is from ito, labi ng rim hanggang dito sa baba ng ano, fender. Yan, okay. So more or less nasa, ewan ko lang ha, sa aking tingin eh, nasa 14.5 inches. So mamaya tingnan natin kung ano. Pag nakabit ko yung dun sa kabila, kung ano yung magiging sukat ng kabila.
So yan, nasigipan ko na yung mga tornilyo rito sa ilalim ng ng molye ng leaf spring. So ito na lang ang gagawin ko. Sisigipan ko na lang itong mga tornilyo, itong hanger, pati yung tornilyo dun sa may harapan ng leaf spring. Pagkatapos kong sigipan lahat ito, sukatan na natin para ma-compare natin dun sa kabilang side. Ito, natapos na tayo sa driver side. Nahigpitan ko na. Yan, kulay green na hanger. So ngayon sukatin na natin. Para makita natin kung tumaas ba o parehas lang. So from dito sa taas, baba, yan, nasa halos 16 inches from the rim. Yan, 16 inches. Yan, wait lang. Yan, baba, 16 inches. Check natin sa kabila. Yan, wala lang kalso yan. Free ang ilalim, walang Check natin sa kabila. Itong kabila yung stock hanger pa rin, hindi ko pa napapalitan. So yan, baba. So nasa halos 14.5 siya front. So ibig sabihin tumaas siya ng 1.5 inches gamit itong shackles hanger na nabili ko sa Shopee. Shopee nga. Yan yung bagong kabit. Tingin sa kabila. Yun yung stock. So mamaya papalitan ko na rin. Ito na yung yung kabilang molye. Nabaklas ko na yung lumang bushing. Ayan, kita nyo, durug-durug. Hindi magandang quality itong plastic. Mas maganda pa rin talaga yung goma. So yun ang sinasabi ko na pinakamabilis na paraan para magpalit ng bushing. Ayan yung jack. Kakalso mo lang dito sa may leaf spring, tapos dun sa taas ng chassis. Pero sa akin, naglalagay na lang ako ng kahoy, dun yung taas ng dulo ng jack, para hindi gumasgas or hindi dumulas dun sa chassis, kasi nakaslant kasi itong molye. Pati isang precaution lang is pag nagbabaklas kayo nitong mga bushing, hanggat maaari iwasan yung ilalagay dito yung mga daliri nyo, kamay nyo, kasi hindi nyo masasabi pag biglang dumulas to, maiipit ang kamay nyo rito, baka mabalian kayo ng buto o masugatan kayo. Doon syempre yung tension ng leaf spring, aangat yan, tataas yan, maiipit ka talaga rito. So yun lang.
Yan, natapos tayo. Nakakapit na rin dito sa may passenger side. Sukatan natin. So yan. Pa tayo. So yan. Nasa halos 16 din. Okay na rin. So pantay naman yung passenger at driver side. Tingnan natin sa kabila kung nagbago. Okay. Ayan, halos 16 din. Same lang. So, ayun. So, ayun, natapos din tayo. Mali left and right. Naikabit na natin. Wait, pakita ko sa inyo. Yan. Yan. Bago na rin mga bushing. So, expect natin mawawala na yung mga tok-tok sound pagka yung mga nagko-corner tayo. And ang kagandahan dito, na-achieve natin yung lift na habol natin. So, ayun, na-achieve natin yung 1 to 1.5 inches lift. Hindi umabot yung 2 inches, pero okay na rin, at least medyo tumaas, diba? Hindi naman nasayang yung trabaho natin. Kumbaga, napalitan na natin ng bago yung mga bushing natin, at the same time tumaas ng kaunti yung height ng likod natin. So kung titignan natin, parang medyo pumantay na yung harap at likod ng pickup. Kasi actually yung harapan kasi nakalift na siya eh. Siguro halos mga 2 inches na rin ang itinaas ng harapan. Kaya kung yung dating hindi pa nalilift yung likod, medyo nakatungo yung harapan. So ngayon, medyo in a way parang pumantay na. So, ayun. Hopefully may natutunan kayo rito sa vlog ko na ito. Sa susunod na lang ulit, siguro after ng isa pa nating adventure camping, gagamitin ko yung Pajero. After nun, kailangan na rin niya ng maintenance kasi need na rin niya palitan ng timing belt. Kasi parang yung huling palit ko dyan, more or less, parang 4 to 5 years na rin eh. Although mukhang maayos pa naman, pero mas magandang palitan natin, na rin natin kasi halos 5 years na rin natin siyang ginagamit, yung timing belt na yan. Ayan, natapos na rin tayo. Kakapagod din ha. Siguro mga halos 3.5 hours din natin ginawa. So, ano naman siya, manageable. Kailangan lang ng medyo willpower kasi medyo mahirap din. Kailangan din ng kahit paano elbow grease. Madumihan yung mga kamay mo. Kung sanay ka namang madumihan at gusto mong matuto, pwede namang gawin. Ingat lang. At maganda rin siguro meron ka rin mga gamit, mag-invest sa gamit. So yun, hopefully may mga natutunan kayo. Kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestions, please mag comment down below na lang kayo. So yun, sa next episode na lang natin, hopefully makapag camping na ulit tayo. So malamang baka yung Pajero yung gamitin natin. So maraming salamat sa panonood. Hope you enjoy itong episode na ito. So pa-like, subscribe, pati pa-share na lang. Thank you very much. Sa susunod na vlog na lang po. Thank you.